Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, December 11 na po 2025, banta ng posibleng magiging huling bagyo ngayong taon ng 2025 nakikita sa forecast na mabubuo sa kalagitnaan po ng Disyembre. Ngayon po aalamin natin kung yan ay magiging malakas or magiging mahinang bagyo. Ngayon din po, aalamin din natin ang iba't ibang mga weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo ang ating update. Maraming salamat po. So ngayon, unahin na po muna natin yung tinatawag po natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Ito po ay kalalabas lamang ng Pag-asa kahapon. At kung makikita nyo, meron po tayo ditong 2 week. Sa week 1 ho natin, simula December 10 hanggang December 16, clear po ang ating mapa or wala tayong nakikitang anumang banta ng low pressure area or bagyo na mabubuo sa pagitan po yan ng December 10 hanggang December 16. So maganda ang magiging panahon natin. Pero may mga posibilidad pa rin ng maulap na kalangitan dahil sa iba't ibang weather system lalo na po sa hapon at sa gabi. At sa week 2 naman natin, magsisimula sa December 17 hanggang December 23, may nakikita po tayo at monitor dito na sama ng panahon. Or ito yung sinasabi nating low pressure area na nasa low chance na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Ito po yung sinasabi natin na kapag ito ay nabuo bilang isang mahinang bagyo, ito yung magiging huling bagyo bago po matapos ang taon ng 2025. Sa mga nagtatanong kung ano ipapangalan dito, Bagyong Yasmin, yung magiging pangalan ng susunod po na bagyo. Pero sa ngayon, lagi kong sinasabi po sa inyo na may mga pagbabago pa rin talaga sa forecast. Nagbabago yan. Kahapon medyo malayo pa naman siya at sa forecast natin, sa ngayon, nung updated po, December 17 hanggang sa December 23 ay nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pwedeng ito ay malusaw, pwede rin pong mabuo or maging medium to high chance na maging tropical depression. So patuloy po nating i-monitor yan. Ngayon, silipin po muna natin yung ating pinaka-mapa o yung live na mapa natin, weather system natin. Ipapakita ko sa inyo mabuti kasama na rin po ang iba't ibang mga weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So eto po, no, kung makikita nyo po, maganda po ang ating panahon naman sa ngayon. Clear po tayo ngayon sa bagyo at mga low pressure area. Kung makikita nyo, wala tayong bagyo. Wala po tayo namumuo, maganda po ito. Pero ang sinasabi ko sa inyo, sa pagitan o sa kalagitan ng Disyembre, meron tayong minomonitor. Pero bago kayo pagpatuloy, yung mga viewers po natin dyan sa ibang bansa, yung mga OFWs natin, mga senior natin, mga nanay-tatay, yung mga anak po na papasok ngayon pong araw po ng Huwebes, mag-ingat po kayong mabuti ha. Maraming salamat po sa pagsubaybay, yung mga nagko-comment, sobrang binabasa ko po yan. Nagre-react po ako pag may mga time po, pag may time po tayo at lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Tara, samahan niyo po ako. Mabilisan lamang po ito. So, ito po, no? Clear wala po tayong bagyo ngayon. Wala din tayong LPA. Pero ito, papaalala ko. Meron tayong 3 weather system na nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, ito na po. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, ngayong araw po ng Huwebes, sa area po ng Cagayan, sa may Isabela, Quirino, Aurora at sa may Quezon, ang lagay po ng panahon dyan ngayong araw po ng Huwebes, may mga chance pa rin ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po sa shearline. So kung nakikita nyo po ito, i-zoom in ko po, no? Kung makikita nyo po yung mga kulay asul na yan, yan po yung tinatawag natin na shearline. Kaya nakakapagtaka, lalo na po kahapon, wala naman tayong bagyo talaga, wala ring LPA, pero may mga pag-uulan, halos tuloy-tuloy yun. Bandang hapon na po umaraw kahapon, lalo na po sa parte po ng Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at sa may Quezon. Ito po yung pinakadahilan, yung shearline po. Ang shearline po, ito po yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. Pero ngayon po, malamig na hangin na lamang ang meron tayo at yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ay nawala na or yung tinatawag natin na easterlies. Kapag nawala po, ngayon po si wala ng easterlies, ay nagkakaroon ng paghina or pagkawala unti-unti ng shearline. Ito po nakikita nyo naman, yung kahapon medyo malawak pa yung mga kaulapan na yung kulay asul na yan. Ngayon medyo nawawala-wala na. No? Ibig sabihin ito, magandang senaryo ito dahil sa mga susunod na mga araw,
mas may chance na tayo magkaroon ng mas magagandang mga panahon. O ibig ko sabihin, umaga pa lamang ay maganda na at maaraw na po ang panahon. Maaraw na medyo malamig po yung hangin. So ayan po, no. Bukod po dyan, sa Cordillera Administrative Region, sa ilang bahagi po ng Cagayan Valley, ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan, lalo na bandang hapon, at sa gabi naman may mga isolated light rains. Dahil po yan sa northeast monsoon or hanging amihan. Ito po, explain ko sa inyo mabuti. Ang amihan po, hindi po yan nagbibigay ng mga malalakas na mga pag-uulan. Kung meron kayong nararanasan na mga medyo maambon-ambon lamang or mahinang mga pag-uulan, yun po yung epekto ng northeast monsoon or hanging amihan. At kadalasan kapag umulan ng ganun po na medyo maambon lamang, sa umaga medyo malamig dahil po ang amihan natin ay talagang malamig na hangin. Sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa, dyan sa Baguio, sa Tagaytay, medyo malalamig na po ang panahon dyan or ang ihip ng hangin. Puno na naman ang area ngayon ng Baguio. Mag-ingat po kayo dyan dahil kahit may amihan tayo o amihan season tayo ngayon, may mga tsansa pa rin po ng mga pag-uulan. Samantalang sa Ilocos region naman po, ganun din, same scenario din po. Maulap din na kalangitan ng mararanasan na meron pong mga isolated light rains dahil po sa northeast monsoon. Ngayon kasi ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao ay ang amihan or northeast monsoon. So dito naman tayo sa bandang Metro Manila. Sa Metro Manila po at nalalabing bahagi ng Luzon, nalalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao, ay may mga tsansa pa rin po ng mga maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorms. Pero ngayon po, ito, explain ko sa inyo, medyo hindi naman na masyadong magbibigay ng mga pag-uulan ang localized thunderstorms sa hapon dahil wala tayong maalinsangan po na hangin. So, ganito kasi yan. Kapag mainit na mainit po sa umaga, nag-evaporate po yung init o singaw po sa lupa, hindi sa tubig. Yun po yung nabubuong singaw na yun, umaakit sa taas, nagkakaroon ng maulap na kalangitan, dumidilim ho. Biglang buhos yan, bandang hapon at sa gabi. Minsan inaabot pa yan ng 1 hanggang 2 oras yung pinakamatagal. Yun po yung mga localized thunderstorms. And usually, ang apektado talaga, mas naapektuhan ng localized thunderstorms ay ito pong nalalabing bahagi ng Luzon. Ang Visayas naman, medyo minimal lamang, hindi masyadong malakas yung mga pag-uulan dyan pag mga localized thunderstorms. Uulitin ko, ang mga localized thunderstorms, biglaan na lamang yan. Kung may napansin kayo na kahit wala tayong bagyo, wala tayong LPL, low pressure area, hindi lang yun ang nagpapaulan. Kaya nga po marami nagsasabi sa akin, Kuya Francis, ang sinasabi nila bakit daw umuulan wala namang bagyo. Sa mga hindi pa nakakilala, ako po si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng Webes. Ba't daw umuulan wala namang bagyo? Uulitin ko po, kahit po ang mahinang amihan or hanging amihan, kayang magpaulan pero medyo hindi kalakasan. Ganun din, meron pa rin kasi tayong shear line. So kapag nawala naman na ang shear line, ang mangyayari po dito, mas malamig na hangin po ang ating mararanasan. Kasi nakita nyo naman, wala nang sumasalubong po na mainit o malinsang hangin dito po sa amihan. Yung pressure din ng hangin ngayon, medyo nabawasan o yung high pressure dyan po sa may bandang Hilaga. At kung makikita nyo, napansin nyo naman kahit kahapon, hindi na masyadong malakas po yung mga hangin. Merong mahangin pa rin na area pero ang kadalasan kasi pag ganitong nawawala po yung high pressure, yung malakas na hangin, ay hindi na masyadong nararamdaman yung lamig po na dulot ng amihan or northeast monsoon. Marami kasi nagsasabi, December na, bakit parang hindi naman daw malamig. Nung mga nakaraang mga araw, sobra pong malamig, lalo na po dito sa parte po ng extreme northern Luzon. Sa Baguio, kung mapapansin nyo, malamig talaga. May mga area lang talaga sa bansa natin na hindi po masyadong malamig, lalo na sa mga crowded places, tulad po dito sa Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at sa may Mindanao. So ngayon po, balikan natin yung sinasabi ko po na tropical cyclone threat potential. Ito kasi laging tinatanong sa akin, Kuya Francis, yung susunod ba na bagyo ay magiging malakas or magiging super typhoon category pa? Kaya nga po sa title natin, sa thumbnail natin, typhoon threat, kasi banta po ito ng posibleng magiging bagyo. At kapag ka naging bagyo yan, mataas ang chance na ito na yung magiging huli. Hindi na po masusundan. Sa pagkatala ng pag-asa, sa mga hindi po nakakalam, 1 hanggang 2 bagyo po ang posibleng mabuo. Nakakaisa na tayo. At yung pangalawa, yung magiging huling bagyo ngayong December, ay nakita po sa forecast.
So ulitin ko, no, para din alam ng mga kababayan natin, sa pagitan po yan ng December 17 hanggang sa December 23. So manggagaling po yan dito po sa may bandang silangan po ng Visayas o Eastern Visayas at bandang Eastern Mindanao. So dito banda. Kung makikita nyo sa ngayon, wala pa naman tayong nakikitang kumpol ng kaulapan o yung pressure ng hangin para masabi nating eto na yung magiging huling banta ng bagyo. Tatawagin pong bagyong Yasmin, ha, ang magiging huling bagyo, at wala ding kinalaman yung pagiging o yung pangalan ng bagyo sa kung ito ay magiging malakas. Lagi kasi sinasabi ng iba, nako, bagyo na naman, babae na naman ng pangalan, baka malakas na naman. Nakita nyo naman, wala po kinalaman talaga yung mga naunang bagyo. Malalakas po ba yung Verbena, yung Wilma, at etong Yasmin? Yung dalawang naunang bagyo, no, Wilma at Verbena, parehas pong mahinang bagyo or nasa tropical depression po na category. Pero lagi ko po sinasabi, basta ang banta ng bagyo ay nanggaling po sa Eastern Visayas o dyan po sa misilangang bahagi ng Mindanao, yan po iaasahan natin na mahinang klase lamang po ng bagyo. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, hindi man nakikitaan ng life-threatening o sobrang malakas po na bantaan ng bagyo, yung nakikita natin sa forecast, kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa. Unang-una, ang tropical depression, more on, mas marami pong mga pag-uulan ang naidudulot nito. Diyan po sa Eastern Visayas, yan yung huling dinaanan po ng bagyong Wilma o tropical depression Wilma. Mahina lang yun, ha. Pag sinabi natin tropical depression, level 1 na category lamang yun ng bagyo. Pero yung mga pag-uulan naman na kanyang naidudulot, matindi naman. Kaya kapag ganitong tropical depression category tayo, mahinang bagyo, ang tinatamaan talaga dyan, yung mga low-lying areas. Dito po sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, dyan sa may Eastern Visayas. Sa Eastern Visayas kasi medyo matubig yung area dyan. So, mas mataas yung tsansa ng mga pagbabaha kapag nagkaroon po ng tuloy-tuloy na mga pag-uulan. At layan ko sinasabi sa inyo na etong nakikita natin sa forecast sa week 2 ng December, ng December, ay may mga tsansa pang mangyari or magbago. Ang tsansa nito sa ngayon ay mas lamang po yung mabubuo ito bilang isang ganap na bagyo dahil sinusundan niya yung kategorya ng dalawang nauna. Yung dalawang nauna, Verbena at yung Wilma, ha, para din po klaro sa ating lahat. So ulitin ko, nakikitaan man ito ng pagiging tropical depression or mahinang bagyo, hindi pa rin natin pwedeng baliwalain. Sa ating tropical cyclone threat potential, sasabihin ko sa inyo, ito ay nasa low chance pa lamang na mabuo bilang isang ganap na bagyo. Ganito ang senaryo. Kapag nabuo naman yan bilang isang tropical depression sa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, ay ito ay maliit ang chance ng maging malakas na bagyo. So pag sinabi nating malakas na bagyo, yan yung may kategorya ng signal number 4 hanggang signal number 5, which is ang typhoon at ang super typhoon category. Pero kapag ganito nasa loob ng ating pumasok po, no? Example natin, pumasok itong banta ng bagyo sa pagitan ng December 17 hanggang December 23 sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa forecast yan, ha? Yan po, nasa forecast, dito po manggagaling sa may bandang Eastern Visayas. Bilang isang low pressure area na may low chance na maging isang ganap na bagyo, yan ay hindi magiging malakas. Kung maging tropical depression yan, pumasok nito sa Eastern Samar, sa Eastern Visayas, tropical depression pa rin siya habang patawid or habang tumatawid po sa Eastern Visayas palabas po dito sa kalurang bahagi po ng Palawan. So ang malakas naman na bagyo, malayo pa lamang. Malayo pa lamang, ito ay nasa high chance na o sabihin natin medium chance na maging isang ganap na bagyo. At habang papalapit, palakas ng palakas, no? Lagi kong sinasabi na ang isang bagyo ay mas lumalakas kapag nasa katubigan. Doon kasi walang humaharang sa kanya, walang sagabal sa pag-ikot ng kanyang sirkulasyon ng hangin. Kaya yung radius o yung distansya ng bagyo kapag nasa karagatan, mas lumalawak. Doon po nade-develop, lalo na kapag sinabayan po ng iba't ibang mga weather system. Sa ngayon kasi, naka-amihan season tayo, medyo nababawasan yung epekto ng mga bagyo kapag ito'y papalapit na sa ating kalupaan, no? Sa ating Philippine landmass. Tried and tested na po yan. Nakita na po ng maraming beses. Ang bagyong Wilma, nang maglandfall ito sa Eastern Samar, nalusaw po ito. Yun ang sinasabi natin na kapag isang tropical depression, mas mataas yung chance niya na bumalik sa pagiging LPA or malusaw po anumang oras.
Kaya naman yung banta na magiging huling bagyo ngayon 2025 ay hindi po natin dapat katakutan or pangambahan. At ang tsansa pa rin natin ngayon ay mas magandang Pasko. Hindi maulan na Pasko ang ating inaasahan dahil nawala na po yung easterlies at humihina na rin ang shear line. So napakagandang balita niyan. Ito yung mga paalala ko, tapusin po natin. Unang-una, lagi ko sinasabi, no? Paulit-ulit ba ako? Pasensya na ho kayo kasi kailangan ko itong gawin para i-remind din yung mga kababayan natin, no? Ito po, lagi ko sinasabi, mahina man or malakas ang banta ng tropical cyclone threat potential natin at wala man tayong bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, wala naman talaga. Makikita nyo, klaro tayo ngayon. Kinakailangan nyo pa rin po mag-antabay sa aking mga update sa lagay ng ating panahon. Kasi hindi lang kasi bagyo, may iba't ibang weather system. Ang shear line, nandyan pa rin naman. Pero kapag ka nawala ito, i-check natin yung another weather system na posibleng magpaulan para din po na paghahandaan ng ating mga kababayan. Pero sa ngayon, ang nakikita po kasi natin dito, pag nawala na itong shear line, ang northeast monsoon na lamang or ang hanging amihan, ang pangunahing weather system na makaka-apekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Klaro po tayo dyan mga kababayan. Etong pangalawang paalala ko, napaka-importante po. Ngayon po kasi, no, ay kailangan pa rin natin i-safety yung ating mga bahay, yung ating kabahayan, yung mga bubong, yung mga pader, kisame, mamaya ho kasi may mga problema, double check natin. Kasi ganito po, no, kapag merong abiso galing sa gobyerno natin na merong malakas na bagyo, doon tayo naghahanda. Pero kapag merong mga forecast o sa advanced weather forecast natin, na sinasabi, tulad po ngayon, sinasabi ko po sa inyo meron, pero mahina lamang, binabaliwala ng ating mga kababayan. Ganun naman talaga, no? Pero kapag alam nating malakas at malapit na, doon po nagkukumarat ang ating mga kababayan. Sana ho, wag ganun ang gawin natin. Dapat lagi tayong handa, bawat oras. Hindi lang kasi bagyo ang kalaban natin dyan. Minsan may mga lindol pa po. Dapat alerto po tayo. Yung pangatlong paalala ko, importante. Kailangan po natin na linisin yung mga kapaligiran, lalo na po sa mga low-lying areas. Ngayon kasi parte ng Metro Manila, dyan sa may bandang North Luzon, ang naapektuhan po ng tinatawag natin na shear line. So may mga tsansa pa rin ng mga pag-uulan. Nakita nyo naman, no? Kahapon, madaling araw pa lamang, may mga pag-uulan na hanggang sa mag-umaga. Kaya yung mga low-lying areas sa Metro Manila, nakaranas po ng mahinang pagbabaha o nakaranas sila ng mga pagbabaha. Hindi naman ganon, humupa din naman. Pero lagi ko sinasabi, dahil yun sa mga basura na nagkalat po sa malaking bahagi po ng Metro Manila, gayon din, hindi rin ligtas ang Eastern Visayas at Mindanao, kailangan pa rin natin maging responsable bawat oras at araw-araw. So yung isang paalala ko, lagi ko din sinasabi na kailangan po natin na mag-imbak ng pagkain na sasapat po ng ilang araw. Tulad ngayon, kahit wala tayong bagyo, magpapasko na, siyempre dapat lahat nakakuha na, no, ng pamaskong handog. Sa mga LGU po meron yan. Yun, pwede natin i-stack yun. Pero hindi ko sinasabi na yung iba kasi mag-i-stack lang ng pagkain kapag merong bagyo. Pag wala, wala na. Sige na, kanya-kanya na yan. Bibili na lang sa tindahan maya't maya. Pero ay ko sinasabi, no, may bagyo man o wala, kailangan ugaliin natin para masanay po tayo. At eto, napaka-importante ng huli kong paalala, lagi ko pong sinasabi sa inyo na kinakailangan natin manalangin. So ulitin ko ha, sa week 1 natin, December 10 hanggang December 16, wala tayong bagyo na nakikita. Klaro tayo at clear tayo dyan. Pero sa week 2 naman, December 17 hanggang December 23 yan. Yan po ang ipagpipray natin na hindi po matuloy bilang isang ganap na bagyo. Napaka-powerful po ng ating panalangin at ilang beses na yan ang natupad talaga, no? Simula pa sa Super Typhoon Yuan, sa Typhoon Tino, sa Berbena, at dito sa Bagyong Wilma, at dito sa banta ng magiging huling bagyo ngayong 2025, ipag-pray po natin na malusaw ito at hindi po dumiretso. Diyan po sa Eastern Visayas, ang Eastern Visayas hanggang ngayon, yung ibang mga lugar dyan, hindi pa rin nakaka-recover sa mga nagdaang pong malalakas na bagyo. Kaya eto ha, kung may magtatanong po na bakit umuulan na naman, wala namang bagyo, sabi ni Kuya Francis, may iba't ibang weather system po para hindi po natin makalimutan. May shear line po tayo ngayon na nakaka-apekto sa ilang bahagi po ng Luzon, no? At ilang bahagi ng Visayas. Dapat clear po tayo dyan at lagi po nating nalalaman yung update. So mga kaibigan ko, mga kababayan, ngayon po ay ititake ko po ulit yung opportunity na makapag-share po ng memory verse o Bible verse ngayong araw po ng Huwebes. So narito na po ang ating Bible verse
of the day. Sa Pilipos chapter 4 verse 6, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, narito po ang sinasabi. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. So amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Napakalinaw naman ho, no, na hindi po tayo dapat mabalisa. Bagkos yung mga pangailangan natin o kailangan natin sa araw-araw ay kinakailangan po nating manalangin. So ito po, no, alam nyo naman na ngayon po ay malapit na ang pagdiriwang po ng Pasko. Ilang araw na lang po simula ngayon. Marami po tayong mga kababayan na wala pong panghanda, wala hong pera, pambili ng pagkain nila, Noche Buena, wala ho. Alam naman natin na meron po mga area, mga lugar na malalayo po sa syudad na sila po ay talagang walang makain, no? Wala pong panghanda. Pero alam nyo ba, ang sabi po sa salita ng Panginoon sa Pilipos chapter 4 verse 6 ay hindi tayo dapat mabalisa sa lahat ng bagay, sa ating kakainin, sa ating dadamitin, lahat po ng mga bagay na yan. Bagkos, ang dapat po natin gawin ay manalangin po ng may pasasalamat sa ating Panginoon. At direct to the point, ipag-pray natin yung mga bagay na gusto natin, na mga kailangan natin. Pagkain man po yan, damit, no, kung ano pa man po, ipag-pray natin yan. At ang Panginoon po ay gagamit ng tao o gagamit ng instrumento para po tayo ay tulungan. Hindi lamang ito applicable sa pangangailangan po financial o sa pagkain, sa lahat po ng bagay. For example, tayo ay nag-aalala sa isang bagay na hindi naman natin dapat iniisip. Minsan kasi ang ating isipan ang nagbibigay ng negatibo, kaya yun lagi ang ating naiisip. Pero sa ganung sitwasyon na tayo nababagabag at nag-aalala, ay kinakailangan natin manalangin sa Panginoon sa kanyang pagbibigay ng maayos na kaisipan, wisdom and knowledge sa tamang pagdedesisyon. Alam nyo, kapag masanayin po natin ang ating sarili na lagi po tayo nagpapasalamat at nananalangin sa Panginoon, sa lahat po nating mga gagawin, sa lahat po nating mga pupuntahan, humingi tayo ng tawad kung tayo nakagawa ng kasalanan, tayo po ay makakaramdam ng peace of mind. Lalo na yung mga OFW natin, no, na nasa ibang bansa, kailangan po talagang manalangin tayo, protection, tayo ibigyan ng Panginoon ng malusog at malakas na pangangatawan sa araw-araw. Ano mang bagay na meron tayo ngayon, maliit man o malaking bagay, may pera man tayo o wala, lagi po natin ipagpasalamat sa Panginoon. Kung meron man tayo, lagi tayong magbigay sa ibang bagay. Magbigay tayo sa ating mga kapatiran sa pamamagitan ng paraan na alam po natin. So mga kaibigan, mga kababayan, yan muna ang update natin. Sa ating lagay ng panahon na nasa unahan po, pwede nyo pong balikan. At sa ating Bible verse, nandito naman po sa bandang dulo. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.